lumaki na at lumawak pa ang problemang kinakaharap at kakaharapin ng batang mamabatas mula sa lalawigan ng Batangas na si Leandro Libiste, anak ni Senador Loren Legarda. Kaya kayang isalba ito ni Loren Legarda? May magagawa kaya si Legarda dito sa ginawa ng kanyang anak? Alam niyo kung bakit? Abay, hindi lang po Kongreso, hindi lang po Ombudsman ang katunggali at kinakaharap na problemang idinulot ng ginawa nitong si Libiste sa kanyang mga expose tungkol sa Cabral files at akusasyon sa kapirahan o umiikot na pera sa Kongreso. Ngayon ay Department of Energy ang isa sa kanyang malaking problema. Kasi nagsalita na po si Secretary Garin ng Department of Energy. Kinansila na daw po ang mga kontrata at business ni Libiste sa Department of Energy. Dahil nga ho sa issue ng kanyang di umano'y ibinenta at ipinagamit sa ibang company ang kanyang prangkisa, Solar Philippines, na ipinagkaloob ng Kongreso. Temporary or pribilehiyo, 25 years. Mula nung Duterte administration na posibleng impluensya at koneksyon ni Loren Legarda, senador, kay Digong Duterte, kaya na ipagkaloob sa batang businessman noon, hindi pa congressman, si Libiste, nakakuha ng 25 years prangkisa. Pribilehiyo lang yun. Tapos nung may pagkaloob ng 2019, katulad ng mga dati ko lang nasabi sa nakaraang mga video, di umano'y ibinenta at pinagamit sa Meralco ng walang approval, without approval coming from the Congress. Yan ay problemang malaki. In-expose ni Boying Rimulya. Okay. Ombudsman, dating congressman, dating member ng franchise committee, alam niya na ang prangkisa ay pribilehiyo. Ano man ang gagawin mo dyan, dapat may ipapaalam mo sa Kongreso. Ay ibinenta ng maraming bilyon, 22 billion yata eh. Kaya pala siya biglang yumaman. So, yan ang malaking problema. Nakita ng Ombudsman, nakikita ng Department of Energy, hindi nagamit, hindi nagawa ni Libiste, Solar Philippines, sa ilalim ng franchise law, ang kanyang obligasyon na palawakin Luzon, Visayas, Mindanao ang enerhiya sa magitan ng Solar Philippines. Hindi niya ginamit para sa pagninegosyo. Ginamit niya lang ito para kumita dahil ibinenta umano at ipinagamit sa Meralco. Kaya pati Meralco may problema tuloy. At dahil dyan, 12,000 watts ba yun? Yung kung ilang watts yung kontrata sa Department of Energy, kinansila na. Dahil nga ako nagkabukuhan na parang wala na pala sa kanya ang prangkisa. Wow! Sabi nga ni Boying Rimulya, batang-bata, trapon-trapo ang dating. Sa tingin pa ninyo, may pagkakaloob kay Mr. Libiste noong panahong yon, ni Digong 2019, hindi pa yan congressman, ang ganong katinding prangkisa. Sa tingin nyo, i-approvean at pipirmahan ni Digong Duterte yung prangkisang yan para do sa isang batang negosyante kung walang koneksyon dahil yan ay anak ni Loren Legarda. Hindi ko sinabing piniwersa, pero hindi maiwasang isipin ng taong posibleng na impluensyahan kaya na ipagkaloob sa kanya ang prangkisa. Tapos hindi naman nagtagal, ginagamit na pala ng iba nang walang approval sa Kongreso. Labag yan sa franchise law. Ayan, ito ngayon yung pangatlo. Si Secretary Dizon ng DPWS ay nanindigan. Hindi niya sinertify, walang approval mula sa Department of
Public Works and Highway ang mga pinagsasasabing record nitong si Libiste. So batang negosyante, batang politiko, pero ang dami niyang kalaban. Executive Department, independent na ombudsman, at mismong yung Kongreso. May problema siya sa mga congressman kasi sinabi niya, tumatanggap ng 2 million bonus ang mga congressman na nakaraang taon, plus million-million daw monthly. Nakacheque. Hindi yan maganda sa side ng mga congressman. Pagkatapos yung prangkisa ang ibinigay sa kanya, hindi niya isinumiti at hiniling sa Kongreso bago niya ibinenta o pinagamit sa iba. Congressman din ang problema niya. At hindi yan papayagan ng mga congressman. Di ba? Pagkatapos ngayon ang sinasabi po na ng batang Libiste, Congressman Libiste, iso lang, walang personalan. Sabi mo, sabihin na daw ang lahat ng kanyang mga kritiko at kanya daw sasagutin ito sa January 26 sa kanyang pagbabalik sa Kongreso. Aba, meron pang ganyan. Talagang kakaiba itong batang genyong ito. Sino ba ang pinanghahawakan nito? So, ang kalaban niya, Executive Department, Kongreso, Ombudsman, pagkatapos yung iba pang mga senador na kanyang pinagbibintangan din. Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, hindi ko napapatulan yan. Dati gusto ko nga siyang imbitahan sa Blue Ribbon Committee para siya magsalita. Pero sa dami ng kanyang mga sinasabing sablay at kaduda-duda, hindi na interesado si Ping Lacson at ang komite sa kanya ngayon. So yan po yung kaabang-abang. Alam niyo, sa totoo lang, sa aking personal na opinion at interpretation, itong batang Libiste, gumagawa ng pangalan pero parang pabigla-bigla. Gumagawa siya ng pangalan pero maka-Duterte ang dating. Kaya gamit na gamit siya ng mga vlogger na maka-Duterte at ng mga media maka-Duterte. Kasi yung lahat ng kanya sinasabi, ginagamit. Pero hindi niya alam, naku, Congressman Leandro Libiste, naku, Senador Loren Legarda, ikaw ay broadcaster din na matagal na panahon. Baka nakalimutan mo. Si Libiste ay ginagamit ng mga maka-Duterte. Yung kanya mga sinasabi ay magpapahamak sa kanya. Pero gamit na gamit siya ng mga maka-Duterte. Kaya, Senador Loren, baka nakalimutan mong paalahanan ng anak mo. Delikado yan. Pati ikaw, madadamay dyan. Mahirap yung maraming kalaban. Mahirap yung maraming akusasyon. Madali ang akusasyon, pero ang pagpapatunay, mahirap gawin yan. Inakusahan mo ang Kongreso sa pera-pera. Inakusahan mo ang ombudsman na walang ginagawa, mabagal sa investigasyon, hindi mo naman mapatunayan. Tapos ngayon, nasilip na ang mga negosyo. Tapos sabi ng DPWS, wala silang alam sa ginagawa mo. Naloko na. Saan ka pupulutin? Anong pagpapatunay, pagkatao at kredibilidad ang nakataya ngayon? Kaabang-abang. Please like and share ng ating mga topic.